Maupo tayo lahat. Idol po natin si Governor Joey Salceda. Kaya lang kada nakikita ko kami, tira pa ulan. Mga miyembro ng kabinete, Secretary Pahe, Secretary Robredo, Secretary Abad, Secretary Coloma, Secretary sa Costa, Gosun, and Lucille Sering, Mr. Vicente Celes, Mr. Hayato Nakamura, Dr. Jacqueline Badcock, Dr. Renaud Mayer, Vice Governor Harold Imperial, members of the House of Representatives, namely Lando Gonzales, Congressman Co, Congressman Garbin, Mayor Carmen Geraldine Rosal, mayors from different cities and municipalities of Albay, media organizations present, sisip-sip na ho tayong konti, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, National Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, Publishers Association of the Philippines Incorporated, Philippine Network for Environmental Journalists, Alyansa ng Pilipinong Mamamahayag, Liga ng Broadcaster ng Pilipinas, various media practitioners for print, online, broadcast, and news outlets, honored guests, ladies and gentlemen. With due apologies to our foreign visitors, I hope they don't mind if I speak in the national language. Turo po sa akin ni Governor Salceda, batiin ko muna kayo ng marhay na aldaw sa Indogabos. Yung kanta po, pinapractice pa namin ni Jess Robredo. Pagbalik ko siguro, kaya ko na yung sarubanggi. Naglakbay po tayo ngayon patungo dito sa napakagandang probinsya ng Albay upang talakayin ang climate change adaptation. Hindi na po bago sa atin ang paksang ito. Sa katunayan, isa po ito sa mga napag-uusapan sa dinaluhan nating ASEAN Summit sa Indonesia kamakailan lang. Nakapanayan po natin ang iba't ibang pinuno mula sa ating makaratig bansa, partikular na ang Thailand at Cambodia. At naibahagi po nila ang malubhang pinsalang naidulot ng malalakas na bagyo sa kanilang mga bayan. Alam po nyo, nung bumiyahe tayo sa Amerika para sa UN General Assembly, nakausap ko po ang presidente ng Vietnam na ang dating pangulo nila, pangalan po yung Nguyen Van Ventret. At tinanong sa akin, ilan bang bagyong dumadagsa sa Pilipinas? Sabi ko, konti lang po, mga 23 kada taon. Sagot niya kasi sa amin kasi mga 10. Opo, malapit na ho kami maningil sa inyo. Noong pagpahina ng mga bagyong maabot sa inyo, hinarang na po namin 13. Tayo po mismo sa Pilipinas ay mangilang beses nang sinubok ng mga kalamidad. Pagdating sa bagyo, nasa tuktok marahil ng mahaba nating listahan ang pangalang Reming, Ondoy at Pepeng. Dito po sa inyo sa Bicol, hindi na rin bagong balita ang mga insidente ng lindol, putok ng bulkan at baha. Dahil sa lokasyon at katangian ng ating kapuluan, hindi na po nakakapagtaka. Nasa buong mundo, itunuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalapit sa panganib na hatid ng tinatawag na climate change. At alam na po natin ito. Hindi lamang na ikakahon sa dyaryo, radyo o TV ang mga nababalitaan nating dilubyo. Apektado ang buong mundo at malinaw po ang epekto nito sa atin. Sa tuwing raragas ang bagyo at masasalanta ang mga pananim na palay, kasamang natatangay ang hanap buhay ni Juan de la Cruz. At sa mga pagkakataong tulad nito, tumatagas din ang kaban ng bayan dahil sa bilyong pisong danyos na dulot nitong pinsala. Malinaw po, hindi biro ang hamon ng climate change sa ating bansa. Kaya naman, ikinalulugod ko po ang matagumpay na pagdaraos natin sa konferensyang ito. Hindi lamang ito isang malaking hakbang sa krusada natin upang masusing mapagandaan ang mga banta ng global warming at climate change, patunay din ang pagbubuklod natin ito sa kahandaan nating magbayanihan upang harapin ang mga hamon sa bayan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga grupo at individual na nagtutulong-tulong upang marating natin ang araw na ito. Tutukan po natin si Governor Joey Salceda na daig pa ang Boy Scout sa pagiging laging handa sa anumang banta ng bagyo dito sa inyong probinsya. Siya hong kikilos, bahala na po si Butsabad magbayad. Siyempre, ang buong probinsya rin ng Albay na ilang beses nang sinubok ng panahon. Patuloy sana maging mabuting halimbawa ang probinsya ng Albay sa mga kapwa ninyong lokal na pamahalaan sa buong bansa. Samantalang may nakalatag na po tayong mga inisyatiba,
puspusan pa rin ang pagbabantay ng pambansang pamahalaan para sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Upang makalis sa mga nakaambang panganib, hindi po natin hayaan na sa horoscope lamang aasa ang ating mga kababayan. Mayroon na po tayong geo-hazard mapping na siyang tutukoy sa mga flood at landslide-prone areas sa lahat ng ating mga lungsod at munisipalidad. Nasa 65,000 na po ang geo-hazard maps na naipagkaloob natin sa mga lokal na pamahalaan upang magsilbing gabay sa kanilang mga inisyatiba kontra sa sakuna. Sa tulong naman po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, iyon po yung pumalit sa NDCC, pinaiksiho sa NDRRMC. Mamememorize rin ho natin lahat yan sa mga ilang araw. Kasama ang iba pang katawang na ahensya, nakapaglabas na tayo ng multi-hazard map sa 13 mga probinsya. Samantalang pinaghahandaan na rin ang paglalabas ng 3D mapping para sa Metro Manila naman. Ramdam na rin po marahil ng karamihan sa inyo. Napagbuti na natin ang ating weather forecasting. Nasumunod lang ho kami dati sa Naga ho yata, dati mas reliable kaysa sa Pag-asa. Ngayon po halos magkasing level na sila. Sa pagsasanib-puwersa ng DOST at Pag-asa, hindi ura-urada, listo at nasa tamang oras ang paglalabas natin ng mga ulat panahon gamit ang ating locally developed at upgraded forecasting tools tulad ng automated weather stations, rain gauges at iba pa. At hindi lamang po tayo maasa sa moderno at mamahaling teknolohiya. Sa katunayan, sa tulong na iba pang kagawaran ng pamahalaan, ipinapalaganap na natin ang malawakang paggamit ng coco coir bilang erosion control material. Alam mo ba niyo yung coco coir? Karamihan ho dyan, proudly made in Bicol. Umabot na po sa Pampanga at sa Zambales. Nitong Nobyembre, umabot na po sa mahigit 35 milyong binhi ang naitanim ng ating National Greening Program sa lampas 75,000 ektaryang lupain sa buong bansa. Ang target po natin, 1,2 bilyong puno sa 1,2 milyong ektarya mula 2011 hanggang 2016. Habang nakahanda naman po ang ating mga kalasag sa banta ng climate change sa kasalukuyan, hindi rin po natin kinakalimutan ang mga programang nakatuon sa seguridad ng ating kinabukasan. Ang sagot at panlaban po rito ng ating pamahalaan, hindi bahala na si Batman, kundi ang National Climate Change Action Plan. Sa komprehensibong planong ito, na talaga naman po sa pamumuno ni Vice Chair Lucille Sering, ating advisor Bebet Gosum, at saka si Dr. Neric Acosta at iba pa. Sa komprehensibong planong ito, nakabalangkas ang mga espesipikong programa at estratehiya para sa paghahanda natin sa climate change mula 2011 hanggang 2028. Nakatuon po ito sa ilang prioridad: food security, water sufficiency, environmental and ecological stability, human security, climate-friendly industries and services, sustainable energy, at knowledge and capacity development. Nakaangkla po ang pagpapatupad ng planong ito sa lokal na antas upang makapagtaguyod ng mas matitibay at mas masasaganang mga munisipalidad. May tuturing din po natin makasaysayan ang araw na ito nang mapasinayan natin ang kauna-unahang paaralan sa bansa na nakatutok sa climate change, ang Climate Change Academy of Albay. Sa pagkakaroon ng programang nakatuon sa climate change adaptation at disaster risk reduction and management, tiwala ako na ang gusaling ito ay hindi lamang magiging pugad ng karunungan, ngunit magsisilbi ring silungan ng ating mga kababayan sa oras ng kalamidad. Kaya ho natawag na multipurpose building. Sa mga ganitong pagkakataon po, di ko maiwasang isipin
Parang kailan lang na magdaan tayo sa malubang delubyo na akala natin ay talagang hindi na huhupa. Naalala pa ho ba niyo umpisa nitong taon na to? Nakakita ko si Governor Salceda, nagmistulang NOAA, hinihintay ko po yung arko dahil sabi niya, lampas na po sa 40 araw ang ulan dito sa amin. At natanggap niyo sa unang 3 linggo ang kabuuan yung alokasyon para sa buong taon ng ulan, di ba Joy? Siguro marami na rin pong swimming school si Joey dito. Sana hindi natin kakailanganin. Sa loob ng halos isang dekada, tila ba nabalot ang ating bayan sa dilim na dulot ng katiwalian at kahirapan. Ngayon talagang iba na po ang panahon. Sa muling pagsilip ng araw, nasisilayan na natin muli ang liwanag ng pag-asa. Panahon na nga po natin ito. Panahon na po ito ng mga Pilipino. Panahon na upang sama-sama nating mailihis ang bayan sa dilim ng panganib at pinsala, patungo sa isang kinabukasang mas masagana at natatanglawan ng liwanag ng pag-asa. Bilang nagkakaisang bayan, hindi na po natin hayaang manumbalik pa ang kadiliman. At sa pagtatapos po, tandaan na lang po natin, ang pagdating po ng dilubyo sa atin ay talaga naman po parte na ng tadhana natin. Yun po ay hindi maiwasan. Pero kung hindi ho natin ihahanda ang ating sarili na para harapin itong mga pagsubok na to, yun po kasalanan, lalo na sa ating may katungkulan. Ang susi po talaga naman, tulad ng dati, nasa ating kamay. Kaya natin bawasan ang paghihirap ng ating mga kababayan sa tuwing daragsa ang mga bagyo o pagpatok ng bulkan o lindolman. Nasa ating ulit, ang susi, kailangan lang pong gamitin itong susi sa mas magandang kinabukasan. Magandang umaga po, maraming salamat sa lahat.